Bago po natin simulan ng kwento, napapansin ko po kasi na marami tayong viewers pero hindi naman po sila nasa-subscribe. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please hit the subscribe button. And once na nakasubscribe na po kayo, pakihit na rin po yung notification bell para pag nag-upload po ako, kayo po ang unang mano-notify. At kung hindi naman po kalabisan, pakilike na rin po yung kwento at pakicomment na rin po kung anong masasabi niyo sa kwento natin ngayong araw na to. And let me know na rin po kung tagasan kayo para alam ko kung tagasan ba ang karamihan ng nakikinig sa akin. Kung lahat ba nasa Pilipinas o may mga OFW ba tayong nakikinig sa akin. So tama na ang commercial, diretso na tayo sa kwento. Ang pagpapatuloy ng ating kwento. Noong pauwi na kami, nagtatawanan pa rin kami sa ginawa naming kabulastugan. At lalo na dahil sa tig-isang sapatos na lamang ang natitirang suot-suot ng aming mga paa. Sobrang saya. Hindi ko lubos maipaliwanag ang matinding kasiyahang pareho naming nararamdaman. Nagpatuloy ang ganong setup namin hanggang sa tumuntong kami sa pinakahuling taon namin sa kolehiyo. Akala ko ay magtutuloy-tuloy na ang lahat. Pero nung magse-second semester na, pinulabog ako ng isang matinding pagsubok. Nabuntis ko ang girlfriend ko. Ito ang pinakatago-tago kong lihim kay Lito. Lingid sa kalaman niya na may inilihim din akong babaeng karelasyon. Sara ang pangalan niya. Taga-kabilang bayan at nakilala ko siya. Isang taon na ang nakakaraan nung binisita ko ang tita ko na doon nakatira. Simula noon ay paminsan-minsan na akong pumupunta sa bayang iyon. Minsan ay alam ni Lito ang pagpunta ko roon pero ang tunay na dahilan ng aking pagpunta ay hindi niya alam. Alam kong may pagdududa si Lito ng mga pagkakatong minsan ay nakikita niyang panay ang text ko kahit nandyan siya sa paligid. Ang alibay ko na lang sa kanya ay sinasabi kong dati kong kaklase na matalik kong kaibigan ng katext ko at nasa Maynila na nag-aaral. May pagkakataon ding hinahanap niya ako at dahil nga kasama kong girlfriend ko na iyon sa kabilang bayan, sinasabi ko na lang na binibisita ko lang ang tita ko. Kahit may pag-aalangan, hindi ko naman napansin na masama ang loob ni Lito sa akin at hindi rin nangungulit sa pagtatanong niya. Ganyan kabait si Lito. Mahal ko ang girlfriend ko, walang duda yon. Kaya ko lang itinatago ang relasyon namin kay Lito ay dahil ayokong masirang muli ang takbo ng buhay niya. Kahit masasabi kong matinding awa ang nararamdaman ko sa kaibigan ko at hindi may tatanggi na may nararamdaman na rin akong kakaiba para sa kanya. Pero mas matimbang pa rin sa akin ang nararamdaman ko sa girlfriend ko. Lalo na ngayong magkakaroon na kami ng anak. Aminin kong nalilito ako sa kalagayan ko. Alam kong masasaktan ko si Lito kapag nalaman niya ang lahat. Kaya napagdesisyonan kong sabihin na lang sa kanya ito pagkatapos ng graduation namin. Isang linggo bago ang napag-usapang takda ng kasal namin ni Sara. Kaya pinilit kong hindi magpahalata kay Lito. Pero habang palapit ng palapit ang graduation, parang lalo namang bumibigat ang dinadala kong problema. Pakiramdam ko ay sasabog ang utak at dibdib ko sa maaring maging reaksyon ng kaibigan ko kapag nalaman niya ang lahat ng katotohanan. Halos hindi na nga ako makatulog at makakain. Ang laging iniisip ko ay si Lito at ang maaaring mangyari sa kanya. Sa wakas ay dumating na rin ang araw ng graduation namin. Wala pa rin kaalam-alam si Lito sa aking kalagayan. Nagtapos siya ng magna cum laude at sobrang proud ang mga magulang niya sa kanya. Siyempre proud din ako bilang best friend niya. At dahil dumalo ang girlfriend ko, ipinakilala ko siya kay Lito. Pero hindi ko sinabi ang totoo na girlfriend ko siya. Ang pagpapakilala ko sa kanya ay pinsan ko. Alam ko nagdududa siya sa amin dahil sobrang makadikit sa akin si Sara. Wala rin namang kasing kaalam-alam si Sara sa relasyon namin ni Lito. Pagkatapos ng graduation ay may party na inihanda ang mga magulang ni Lito para sa aming dalawa. Ang venue nito ay sa bahay nila.
Inihatid ko muna ang girlfriend ko sa terminal para makauwi na sa kanila at pagkatapos ay dumiretso na ako sa party. Gusto na kasing umuwi ni Sarah dahil ayaw namang magulang niya na magtagal siya sa graduation. Okay rin naman para sa kanya na ihahatid ko lang siya sa terminal dahil naintindihan niyang may party pa kami. At least, kampante ako na magkakaroon pa rin kami ng moment ni Lito. Nang nakabalik na ako sa bahay ni Lito, kitang-kita ko ang maraming bisitang dumalo. Sa labas ng gate naman ay may malaking streamers na nakabitin. Ang nakasulat ay, "Congratulations Lito and Warren." Dali-dali naman akong pumasok ng gate at hinanap ko kagad si Lito. Pero wala siya sa mga nag-uumpukang bisita sa malaking lawn ng kanilang bahay. Kahit sa may bandang swimming pool ay wala rin siya. Ginalugad ko ang buong lugar. Pero wala akong makitang Lito. "Excuse me ma, nasan po si Lito?" Nasa kwarto niya. Ang sabi niya may gagawin lang daw siya ron sandali. Nako iho, puntahan mo na lang ha. Dali-dali naman akong pumasok ng bahay at umakyat patungo sa kwarto niya. Nang binuksan ko ang pinto ng kwarto, nandun nga si Lito. Malungkot ang muka. Umiinom ng mag-isa at ang tingin ay tila napako sa kawalan. Naramdaman ko naman ang biglang pagkalampag ng dibdib ko. Hindi maintindihan kung sasabihin ko na ba sa kanya ang lihim ko o hihintayin pa ang kinabukasan. Dali-dali kong inilak ang kwarto. Tinumbok ang refrigerator at kumuha ng beer. Binuksan ko ito at tinungga. "Congratulations tol!" Pero ni hindi niya ako nilingon. Hindi siya umimik, ni hindi siya kumibo. Walang emosyon sa kanya mukha. Napako lang siya sa pagkakaupo habang tinititigan ang mukha ko. Nagtitigan kami. Maya-maya lang ay nakita ko ang pagdaloy ng mga malalaking butil ng luha sa kanyang pisngi. Bakit ginawa mo sa akin yun, tol? Kasama pa ba ito sa paghihiganti mo? Hindi mo ba talaga ako napapatawad? Ramdam ko ang bigat ng kanyang hinanakit. Patuloy na dumadaloy ang mga luha mula sa kanyang pisngi at hinayaan lang niya bumagsak ang mga iyon. Gumapang sa katauhan ko ang panlulumo sa narinig na tanong niyang iyon. Alam kong ang tanong niyang iyon ay ang sukdulo ng aking pinakaiingatang lihim. Bagamat hindi ko alam kung paano ko haharapin ito, alam kong alam na niya na girlfriend ko nga si Sarah. Hindi kaagad ako nakasagot sa kanyang tanong. Tila may bumara sa aking lalamunan. Hindi malaman kung ano ang sasabihin at paano iyon sisimulan. "Tol, pwede ba hayaan mo muna ako magpaliwanag?" Tol naman. Napakaganda na pagsasama natin eh. Diba sa simula pa lang, sinabi ko na sa'yo na ayaw kong ipilit ang sarili ko sa'yo. Na ayaw kong makikipagrelasyon ka sa akin nalapag sa kagustuhan mo. Nanangako ka pa sa akin sa playa na wala tayong ililip sa isa't isa, diba? Pero bakit? 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 Tigilan mo nga yan, tol. Sinasaktan mo na ang sarili mo. Mas gugustuhin ko pang saktan ang sarili ko kaysa saksakin na lang ako ng ibang tao habang nakatalikod ako. Tol, I'm sorry. Ayaw ko lang naman na sanang saktan ka. Kaya ako inilihim ang lahat sa iyo. At bakit? Hindi ba ako nasasaktan ngayon, ha? Mas matindi pa, tol. Mas matindi pa ang sakit na nararamdaman ko. All those times, inisip ko na tapat ka sa relasyon natin. Na maluwag sa kalooban mo ang pagpasok mo sa relasyon natin. Ni ikaw pa nga, diba, nagsabi na pumasok tayo sa relasyon na ito? Tapos yun pala. Kaya humihingi ako ng tawad sa iyo, tol. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, please. Aminin ko nagkamali ako. Pwede ba bitawan mo nga ako? Niloko mo ako. Sinaktan mo ako, tol. Alam mo ba sobrang sakit ang nararamdaman ko? Alam mo ba yun? Oo, alam ko nagkasala ako, tol. At buong puso akong hihilingin na patawarin mo ako. Nahihintayin ang pagpapatawad mo. Nasa akin ang lahat ng pagkakamali, oo. Sabihin mo lang kung anong maaari kong gawin para mapatawad mo ako. Sabihin mo lang.
Pero tol, pangako ko sa'yo, kahit ganito ang nangyari, hindi kita pababayaan. Nandito lang ako para sa'yo. Kaya, sana tol, maintindihan mo ako. Lalaki ako tol. Alam mo kung gaano katindi ang pagpipigil ko sa sarili ko na matukso sa mga babae. Nakita mo naman diba? Hindi ako nagpe-flirt. Wala akong nililigawan. At kahit may mga nagpaparamdam, hindi ko sila pinapansin. Alam mo yan, dahil sinasabi ko ang lahat sa'yo. Tapat ako sa'yo tol. Wala akong inililihim. Alam mo yan. Ang pagkakamali ko lang ngayon nung dumating si Sarah sa buhay ko. Hindi ko sinabi sa'yo to. Kasi nahilito ako tol eh. Ayoko masaktan ka. Ang totoo nga yan, naisipan ko nang unti-unti siyang kalimutan eh. Para sa'yo tol. Masakit pero ito ang naisip kong pinakamabuting paraan para matupad ko ang pangako ko sa'yo. At para hindi ka masaktan. Pero nitong nakaraan, nalaman kong nabuntis ko si Sarah. Nabitawan ko sa kanya ang pangakong pagkakasalan ko siya tol. Pananagutan kong ipinagbubuntis niya. Kaya maniwala ka sa akin tol. Nahihirapan din ako sa kalagayan ko. Tol, maniwala ka sa akin. Maniwala ka. Mahal mo ba siya? Dahil kung mahal mo siya, kung pakakasalan mo siya, anong plano mo para sa atin? Tol, ganun pa rin tayo. Walang pagbabago. Hindi kita pababayaan at kahit ano man ang maging plano ko sa buhay ko, palaging isasama kita sa mga plano ko. Patuloy pa rin ang lihim nating relasyon. Iyon lang ang nasabi ko. Saglit siyang natahimik at nag-isip. Maya-maya binitawan niyang isang pilit ng ngiti sabay iyakap sa akin. At imbis na ako ang sumuyo sa kanya, hinaplos-haplos niya ang likod ko, ang buhok, ang muka. Pinahid niya ang mga luha ko sa pisngi at pagkatapos, tinitigan niya ako ng matagal na tila inuukit sa utak niya ang bawat detalye at anggulo ng aking mukha. Hindi ko alam pero may kakaiba akong naramdaman sa mga titig niya iyon. Hindi ko lang lubos mahulaan kung ano yon. Maya-maya iniyakap niya ako. Mahigpit na tila ayaw niya akong pakawalan. Sabay bulong sa tenga ko ng, Tol, tatandaan mo palagi. Mahal na mahal kita. At kahit kailanman, hindi ako magbabago. Kahit ilang babae pa ang mahalin mo, palaging ikaw ang itinitibok ng puso ko. Pangalan mo ang palaging isisigaw nito. Mawala man ako sa mundo, ikaw pa rin ang nagmamayari nito. alam ko yun tol. Maraming salamat. Salamat sa pag-intindi mo sa akin. Ang tugon ko, kumalas ako sa aming yakapan. Kahit papano'y naibsan ang paghihirap ng kalooban ko. Nung nahimasmasan ay nag-ayos kami. Lumabas ng sabay sa kwarto na tila walang nangyari. Maliban sa bendahe sa kamay niya na pinalitan ko ng mga band-aid upang hindi masyadong mahalata. Dahil nasa kalagitnaan pa ng party na idinadaos, nakisaya kami ni Lito sa mga bisita, mga kaklase at mga kamag-anak nila. Normal lang ang lahat. Kinabukasan, maaga akong nagising. Naligo ako habang si Lito nagising na rin ng mga oras na iyon at inaantabayanan ng pagising ko ay pinaayos sa katulong ang agahan namin. Alam kasi ni Lito na maaga akong babiyahe patungo sa bahay ng girlfriend ko. Sinabi ko sa kanya ang mga plano namin ng girlfriend ko sa linggong iyon bago kami ikasal. Pansamantalang doon ako titira sa bahay ng girlfriend ko hanggang sa araw ng kasal namin para mapaghandaan namin iyon ng maayos. Nang nasa hapagkainan na kami, tila nakabibingi ang katahimikan na namamagitan sa amin. Sobrang awkward. Iyon bang feeling na nahihiya na naawa ka sa kanya, na nalulungkot din dahil iyon ang huli naming pagsasama bago ako ikasal. Parang gusto kong umiyak na hindi ko mawari. Ramdam ko matinding tensyon na bumabalot sa amin sa tagpong iyon. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang mga kalantog ng mga kutsara, tinidor at pinggan na gamit namin. Walang imikan, walang may gustong magsalita.
Alam ko mabigat ang kanyang kalooban sa huli naming pagsasamang iyon na buong-buong pag-aari pa niya ako. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya sa mga sandaling iyon. Pero isa lang ang sigurado ako. Masakit na masakit ang tagpong iyon para sa kanya. Hanggang sa natapos kami sa aming pagkain. Nang pumasok uli ako sa kwarto para kunin ang mga gamit ko, sinundan niya ako. Hawak ko na ang bagahe ko para lumabas na sana ng kwarto nang hinawakan niya ang braso ko. Teka sandali, Warren. Pwede bang mayakap ka? Kahit sa huling pagkakataon na ito. Hindi naman ako tumanggi. Binitawan ko ang dala kong bagahe at niyakap siya ng mahigpit. Hinatid niya ako hanggang sa bungad ng kanilang gate. Kaming dalawa lang ang naroon dahil tulog pa ang ibang mga tao sa bahay nila. Tol. Huwag kang malilate sa kasal ko ha. Ikaw pa naman ang best man ko. Tinitigan niya lang ako sa muka. Walang kung anumang emosyon maliban sa isang malalim na titig na pakiwari ko'y tumatago sa buong pagkatao ko. Alam ko, pinipigilan niya lang ang sarili niya. Pinitawan niyang isang bahagya at pilit ng ngiti, sabay bitiw ng isang matipid na tango. Huwag mong kalilimutan ha, black coat at saka tie ang isusot mo. Tumango lang siya. Pansin ko na sa kanya mga labi ang pigil niyang pag-iyak. Alam kong nagtatapang-tapangan lang siya at pilit na pinipigilan ng matinding emosyon na anumang oras ay maaaring kumawala at sumabog. Ano tol? Text na lang tayo ha? Ang huling sinabi ko sa kanya. Sabay talikod, pilit na isinisiksik sa utak na ang pagpapaalam ko na iyon ay isa lang sa mga normal na pagpapaalam kagaya ng pag-uwi ko sa bahay namin at siya, uuwi na rin sa bahay nila kapag galing kami sa eskwelahan o yung kapag natutulog ako sa bahay nila at uuwi na ako sa bahay namin. Hindi ko na hinintay pa na makita ang pagpatak ng kanyang mga luha. Sobrang bigat ng kalooban ko. Pakiramdam ko'y iyon na ang katapusan ng mundo. Hindi ko lubos maintindihan kung bakit matindi ang nadarama kong lungkot para sa kaibigan ko. Narinig ko pa ang nagmamadaling yabag niya pabalik sa loob ng bahay nila. Alam ko, humahagulgol siya at nag-iisa sa loob ng kanyang kwarto. Nakikinita ko rin ang nasa isip niya, matinding takot na magkaroon ng malaking pagbabago sa setup namin kapag kasal na ako, na baka iyon ang huli naming pagkikita. Patuloy na pumatak ang luha ko habang naglalakad ako, pero hindi ko alintana mga iyon. Hinayaan kong bumagsak ang mga iyon sa aking damit at sa daan na aking tinatapakan. Pakiwari ko'y nawala ako sa tamang katinuan. Pakiwari ko ay nag-iisa lang ako sa mundo ng mga sandaling iyon dahil walang kahit sino man ang makakaintindi sa aking nararamdaman. Binilisan ko pa ang paglalakad hanggang sa nakasakay na ako ng tricycle at narating ko ang terminal ng bus patungo sa lugar ng babaeng pakakasalan ko. Lumipas ang isang araw, 2 araw, 3 araw. Wala ni isang segundo na hindi pumapasok sa isip ko si Lito. Ang mukha niya ay palaging sumisingit. Nakikinita akong nagmamakaawa, humihingi ng tulong, nahihirapan. Kahit nga sa gabi napapanaginipan ko rin siya, malungkot at umiiyak. Pero pag kinukumusta ko naman siya sa text, maayos naman daw siya at huwag daw akong mag-alala dahil okay lang siya. Kaya napapawi rin ang aking pangamba. Isang araw na lang ang nalalabi at ikakasal na ako. Hindi ko lubos maipaliwanag ang nararamdaman ko. Excited, pero sa isang bahagi ng utak ko ay may namumuong pag-aalinlangan. Nagtatanong kung handa na ba talaga ako sa gagawin ko, kung sigurado na ba ako sa buhay na tatahakin ko, at kung anumang maaaring kahinatnan sa patagong relasyon namin ni Lito. Nagtanong-tanong din ako sa mga kaibigan kong nakapag-asawa na. Ang sabi naman nila ay normal lang daw ang mga ganong takot at pag-aanilangan. Karamihan daw sa kanila ay naranasan ng pinagdaanan ko. May nagpayo rin na kung nag-aalinlangan ako ay pwede akong umurong dahil kapag nakasal na raw ako, buong buhay ko itong pagsisisihan. Sa gabi ngayon, kahit magkatabi kami ng girlfriend ko sa higaan, kung ano-anong bagay pang pumapasok sa isip ko.
Hindi ko maintindihan kung magtatalon ba ako sa tuwa o hahagulgol sa lungkot dahil iyon ang katapusan ng aking kalayaan. Dumating na ang araw ng kasal. 10:00 ng umaga ang takdang oras. Lahat iyon ay handang-handa na. Ang mga na-order na pagkain, ang mga dekorasyon, ang reception hall, ang bridesmaid at groomsmen, mga arrangements, programs at ang mga in charge sa events. Lahat sila excited at handang-handa na. 8:00 ng umaga nang umalis ako sa bahay patungo sa simbahan. Bago ko umalis, tinext ko pa si Lito. Ang plano kasi namin ay magkokotse na lamang siya galing sa kanila at didiretso na lang sa simbahan. 1 oras lang naman ang biyahe galing sa kanila papunta sa simbahan kung saan kami ikakasal. At dahil sariling sasakyan naman nila at may driver pa siya, mas mabilis siyang makakarating. Ano tol, handa ka na ba? Oo, handa na. Nga pala tol, maglagay ka ng 1 pulang rosas sa may kaliwang dibdib ng coat mo ha. May pulang rosas din kasi ako dito eh. Okay, sige. Copy. Hindi kami magsisimula hanggang hindi ka nakakarating dito. Kaya kailangan dumating ka on time ha. Oo naman. Sige. Iyon ang huling pag-uusap namin bago ako dumiretso ng simbahan. Mga 9:00 na. Puno na ng tao ang simbahan at naroon na rin halos lahat ng mga bisita. Mga bridesmaid, groomsmen. Ang kulang na lang ay ang best man at ang bride. Habang nakatayo ako sa may bukana ng simbahan at naghihintay sa kanila, tila sumisigaw naman ang isang parte ng utak ko. Ay, sana huwag nang dumating pang pre. Ewan ko ba kung bakit naisip ko yon. Marahil ay bunga lamang iyon ng sobrang anxiety. Mag-10:00 na nang dumating si Sarah. Napakaganda niya sa suot na damit na pangkasal. Nakangiti siya at nang makalapit na sa akin, hinalikan niya ako sa pisngi. Kinakabahan ako kung bakit hindi pa dumadating si Lito. Tinawagan ko siya sa cellphone niya pero walang sumasagot. Panay na rin ang tingin ko sa relo ko. Nakalipas na ang 10 minuto, 15 minutos, 20 minuto at 25 minutos. Wala pa ring Lito ang sumusulpot. Sobrang kaba na ang nararamdaman ko. Ramdam ko ang pabilis ng tibok ng puso ko. 10:30 nung nakita ko ng pare na nasa harap na ng altar at minimwestrahan ako na magmarcha na. Nasaan ka na ba Lito? Ang sigaw ng utak ko at imbis na magmarcha, tumalikod ako sa altar at sinilip ang highway kung nanto na ba ang sasakyan ni Lito. Pakiwari ko'y magkukulaps na talaga ako sa sobrang kaba at tensyon. Narinig ko pang sabi ni nanay nung lapitan niya ako na hinihintay na daw ako ng pare sa altar. Kitang-kita rin sa mukha niya ang pagkabalisa kung bakit hindi pa ako pumapasok sa loob ng simbahan at nagmamarcha. Nay, hindi po ba pwedeng maghintay pa tayo ng ilang sandali pa? Tinawagan niyang isang kumare niya na nasa harap ng simbahan para itanong sa pare kung pwede bang maghintay pa ng sandali. Pero nagalit daw ang pare dahil may susunod pa daw itong misa. Kaya wala na akong nagawa kundi ang pumesto sa bukana ng simbahan para magsimulang magmarcha. Nag-aalangan man, pilit kong inihakbang ang mga pako patungo sa altar. Hindi ko alam kung iiyak ako o sisigaw sa magkahalong inis at pag-aalala kung bakit hindi pa sumisipot ang best man ko. Ramdam ko may kakaibang hindi ko mawari sa sandaling iyon. Nang nasa kalagitnaan na ako ng pasilyo, tila may isang malakas na puwersang humihila sa akin. Hindi ko lubos maintindihan ang sarili ko. Nalilito, naiinis at nag-aalala. Pakiwari ko'y napakabigat na mga pako pero pinilit ko pa rin ang sariling tapusin ito hanggang sa makarating ako sa altar. Habang nakatayo ako ron at hinihintay ang bride ko na magmarcha na rin patungo sa altar kasama ang bridesmaid niya, pakiramdam ko ay mas lalo pa ako narito. Tila may kung anong emosyon na nagbabadyang sumapog. Litong-lito pa rin ako. Sa kabila ng napakalaking okasyon na iyon sa buhay ko, naglaho ang lahat ng excitement at pumalit dito ang matinding kaba kung ano na ang nangyari kay Lito. Kung bakit hindi siya sumipot. Kung bakit wala man lang siyang mensahe kung
ano na ang nangyari sa kanya. Tumugtog na ang organ at nagsikantahan ng mga choir. Nagsimula ang misa na walang laman ng utak ko kundi si Lito. Nang nasa parting tinanong na ako ng pare kung tinatanggap ko ba si Sarah bilang kabiyak sa habang buhay, hindi kagad ako nakasagot. Tila may kung anong bagay ang bumara sa lalamunan ko. Uulitin ko ang tanong, Warren. Tinatanggap mo ba si Sarah na maging katuwang mo sa habang buhay? Sa hirap at sa ginhawa? Sa pangalawang tanong ng pare, tila doon na sumabog ang lahat ng aking nararamdaman. At imbis na sagutin ko ang tanong ng pare, bigla akong tumalikod at nagtatakbo palabas ng simbahan. Alam kong nabiglang lahat, pero nang ibabaw sa isip ko ay ang mga katanungan kung anong nangyari kay Lito. Dahil sa hindi ako mapakali sa kakaisip kung nasan at anong nangyari kay Lito, mas minabuti kong umalis at iwan si Sarah sa altar. Binagtas ko ang mahabang aisle palabas ng simbahan. Narinig ko pa ang bulungan ng mga tao sa loob ng simbahan dahil siguro sa gulat sa ginawa ko at ang pagtawag sa akin ni Sarah kung saan daw ako pupunta. Pero hindi ko na siya nilingon. Nagpatuloy lang ako sa pagtakbo. Nang nasa labas na ako ng simbahan, tinumbok ko ang puting kotse na sasakyan sana namin ni Sarah patungo sa venue ng reception pagkatapos ng kasal namin. Kumpleto pa ito sa mga dekorasyon, bulaklak, ribbons, at may streamer pang nakasulat sa likuran nitong Just Married. Binuksan ko ito at nang nakitang nandun lang ang susi, agad-agad ako umupo sa driver's seat. Hindi pa talaga ako lubusang marunong magmaneho at wala ring lisensya. Si Lito lang ang nagturo sa akin isang beses nung namasyal kami gamit ang sasakyan niya. Ayaw ko sana magpaturo gawa ng wala namang kaming sasakyan at wala akong interes na matuto. Pero makulit siya. Alam mo tol, sa buhay ngayon, isang malaking advantage ang marunong ka mag-drive. Malay mo, dumating yung panahon ng kagipitan at kailangan mo magsalba ng buhay at walang ibang marunong mag-drive. E di, manghihinayang ka kung bakit hindi ka pa nag-aral magmaneho, di ba? O kaya, mag-apply ka ng trabaho at nandiyan lahat ng mga qualifications mo maliban sa pagdadrive na kailangan ng kumpanyang ina-applyan mo. Dahil ang trabaho ay kailangan mag-travel paminsan-minsan o kaya may sasakyan na i-assign sa iyo. Kaya ito na pagkakataon, okay? Hindi lahat ng tao ay basta-basta na lang nagkakaroon ng chance na katulad nito, kaya sulitin mo na. Ang paliwanag niya sa akin, kaya hindi na ako nakatanggi. Dali-dali kong pinandar ang sasakyan at pinaharurot iyon. Bagamat ang ibang mga sasakyang nakaparada sa gilid ng kalsada ay nasagi ko, hindi ko na yun pinansin. Sinigawan pa ako at hinabol ng mga galit na may-ari ng sasakyan na yon, pero hindi ko sila talaga pinaglaanan ng pansin. Halos lumipad na ang sasakyan sa pagdadrive ko patungo sa bahay ni Lito. Nang narating ko ang bahay nila, agad akong nag-doorbell. Nakailang doorbell din ako. Sa pagkainip dahil ang tagal buksan ng pinto, hinapa ko ng doorknob at nung napansing hindi nakalaki yun, binuksan ko na at tuloy-tuloy sa pag-akyat sa second floor kung saan naroon ang kwarto ni Lito. Agad kong binuksan iyon at ang sumalubong sa aking pandinig ay ang malakas na pagtugtog ng galing sa stereo niya. Hinalughog ko ang buong kwarto, sa CR, sa loob ng cabinet, pati na sa ilalim ng kama. Lito, ano ba, nasan ka ba? At dahil hindi ko naisara ang pinto pagpasok ko, narinig ng katulong ang ingay ng tugtog at sigaw ko na nagmumula sa kwarto ni Lito at agad itong napasugod. Ay ate, nakita mo ba si Lito? Nasaan siya? Ang tanong ko sa kanya. Bakas naman sa mukha ng kasambay ang pagkagulat sa pagkakita niya sa akin na nandun ako sa loob ng kwarto ni Lito imbis na nasa kasal. Nakaalis na kuya. Kanina pa mga 8:45 ng umaga yun. Dala niya ang puting Lexus. Siya mismo ang nagmamaneho. Bakit kuya? Wala pa ba siya ron sa reception niyo? Hindi ko na sinagot si Martha. Dali-dali ako lumabas ng kwarto. Pakiramdam ko ay hindi na lumalapat ang mga pako sa hagdanan habang nagtatatakbo ako lumabas ng bahay at binalikan ulit ang kotseng dala. Sabay paandar at paharurot nito. Ang kasunod kong tinumbok
ay ang paborito naming beach kung saan nakalibing ang kabibing may malaking kahulugan para sa kanya at sa aming relasyon. Nang marating ko ang lugar, dali-dali kong tinumbok ang ilalim ng hagdanan ng cottage kung saan ibinaon namin ito at naghukay. Pero laking gulat ko nung nakitang isang biyak na lang ang naroon. Lalo akong kinabahan. Pakiramdam ko'y umikot ang paligid ko sa magkahalong pagkalito, matinding kaba at takot sa kung ano man ang ibig ipahiwatig nito. At lalo akong kinabahan nung may nakabaon na sulat kasama ang natitirang kabiyak na kabibe. Sulat kamay ito ni Lito. Tol, binibigyan laya na kita. Daladala ko ang isang kabiyak ng kabibi at dadalhin ko ito kung saan man ako pupunta. Ang kabibing ito ang magsisilbing alaala ko sa iyo. Sa pamamagitan nito, sasariwain ko ang mga masasayang samahan at karanasan natin. Kung saan na kahit pilit lang ay pinadama mo sa akin kung paano mahalin ang isang katulad ko. Sobrang sakit. Noon pa man, alam ko may kulang sa pagmamahal mo sa akin. Naramdam ko ito sa bawat pagsasabi ko sa iyo ng I love you. Pero hindi ka sumasagot. Naghihintay ako pero wala. Hanggang sa nalaman ko na lang na ikakasal ka. Gusto kong ipaglaban ang pagmamahal ko sa iyo pero paano ko ito gagawin gayong alam kong hindi naman talaga ako mahal mo. Pero huwag ka mag-alala dahil natutunan ko ng tanggapin ang lahat. Huwag mo akong alalahanin pa at huwag mo akong sundan kung saan ako patungo ha. I-enjoy mo lang ang buhay mo kasama ang babaeng mahal mo na siya pakakasalan mo. Sa kanya matutupad ang pangarap mo magkaroon ng anak at pamilya. Kaya Warren, hangad ko ang kaligayahan niyo at palagi mong tatandaan tol, mahal na mahal kita. Sana ingatan mo lagi ang sarili mo ha. Mahal na mahal kita. Pumatak ang mga luha ko pagkabasa ng sulat niya at lalo itong nagpaigting ng takot na namumuo sa isip ko. Agad kong binitbit ang kabibi at ang sulat niya. Hindi ko alam kung saan lugar ko pa siya hanapin pero biglang pumasok sa isip ko ang rooftop ng school building namin. Muling pinaharurot ko ang sasakyan patungo ron. Iba yung kaba naman ang naramdaman ko nang makita ko ang panyo niya na nakatali sa may hagdanan ng palapag papuntang rooftop ng aming palatandaan niyon. Tinanggal ko ito at isiniksik sa bulsa ko. Pero nung nakakyat na ako, walang Lito akong nakita. Hinanap ko siya sa paligid, sa likod ng tangke. Pero malakas ang kutob kong nandun siya, gawa ng naroon ng panyo na itinali pa niya sa hagdanan. At lalong tumindi ang takot ko nung napansin ko ang malaking takip ng tangke na nakalatag na sa sahig ng semento. Agad kong inakyat ang bunganga ng tangke. Bukas ito. Sinilip ko ang loob pero wala akong maaninag. Bumaba uli ako at naghagilap ng mahabang kahoy para gawin kong panungkit. Nagbabaka sakaling nasa loob siya ng tangke. Nang nahanap kong isang tubo, inakyat kong muli ang bunganga ng tangke. Nahirapan akong iakyat ang tubo na iyon dahil sa bigat at haba. Pero dahil sa nag-uumapaw kong pagnanais na malaman kung naroon pa si Lito, nagawa kong iakyat ito at ipasok sa loob ng tangke. Hawak-hawak ang nakausling dulo ng tubo. Hinalukay ko ang buong ilalim ng tubig sa loob. Maya-maya lang ay may nasundot ang dulo ng tubo na sa pakiwari ko ay katawan ng tao. Tila nawala na ako sa tamang katinuan sa matinding kutob. Binitawan ko ang tubo at umangkas sa bunganga mismo ng tangke. Hakmang tatalo na ako sa loob na yon nung mula sa likuran ay may narinig akong sigaw. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Si Lito ba yun? Sigaw ng isip ko. Nakakala ko ay niloloko lang ako ng kaibigan ko. Bigla akong napalingon sa kinaroroonan ng boses. Pero laking pagkadismay ako nung makita ang dalawang maintenance technician ng eskwelahan. Ang isa pala sa kanila ang sumigaw. Wala na kasing pasok ng araw na yon kaya gumawa sila ng maintenance. Kuya, nasa loob po ng tangke ang kaibigan ko. Hindi po marunong lumangoy yun. Ang sigaw ko sa kanila
at nagmamadali na akong tumalon sa loob. Hindi na hinintay pa ang kanilang isasagot. Sinisid ko ng sinisid ang tubig hanggang sa may nakapa ang kamay ko. Bigla ko namang naramdaman ang kalamnan kong nanginginig. Iniisip na baka katawan ni Lito nga iyon. Hawak-hawak kong kuwel yung suot niya. Hinila ko siya hanggang sa makalutang na kami sa ibabaw ng tubig. Nung maaninag ko ng muka, doon ko na nakumpirma. Si Lito nga yun. At kumpletong suot pa niya ang sinabi kong uniforme namin para sa pagbe-best man niya sa kasal ko. Itim na coat, tie, at isang pulang-pulang rosas na nakapin pa sa kaliwang dibdib niya. Parehong pareho sa suot ko. Lito! 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 Gumising ka, Lito! Gumising ka! Gumising ka! Gumising ka! Lito, wag mo ko iwan, Lito! Gumising ka! Gumising ka! Gumising ka! Lito! 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 Sa gitna ng pag-iyak ko ngayon, nanumbalik sa isip ko ang sinabi niya sa akin isang beses nang magparinig siya na may iba siyang mahal at hindi niya magawang sabihin iyon. Kapag hindi ako mamahalin ng taong yun, tol, tatalong talaga ako sa tangke na to. Ikaw, hindi kayang mahalin. Ang dami kayo nagkakrush at nagkakantara pa sa'yo dyan. Tol! Tol! Bakit mo naman ginawa to, Tol? Tol! Bakit mo ginawa to, Tol? Bakit mo ginawa to? Tol! Tol! Habang walang patid ang pagluha ko, namalayan ko na ibinaba ng 2 maintenance personnel ang hagdan na nagamit nila. Dali-dali naming inakyat si Lito na nooy sa tingin ko ay simputi na ng papel ang balat at malamig na malamig ng kamay at muka. Nung mailatag siya sa sementong sahig ng rooftop, sinabihan ko ang technicians na tumawag ng ambulansya. Agad naman nilang sinunod ang utos ko. At habang nakalatag siya, napansin kong isang sapatos lang pala ang suot niya. Namukhaan kong sapatos na yon. Yun din yung kapares nung itinapon namin sa tangke. Tinanggal ko naman ang botones ng long sleeves niya sa may bandang leeg para lumuwag ang pressure sa parte ng katawan niyang iyon. Sisimulan ko na siyang CPR. Lumantad naman ang kabiyak ng kabibi na kapares nung naiwan sa beach na dinala ko. Isiniksik pala niya iyon sa loob ng kanyang coat. Yun pala yung matigas na bagay na dumadampi sa dibdib ko habang yakap-yakap ko siya sa loob ng tangke. Tinanggal ko iyon at walang sinayang na sandaling pinump ko ang dibdib niya. Tapos mouth to mouth. Pump uli. Mouth to mouth. Paulit-ulit kong ginawa yon. Tila walang katapusan ng pagsi-CPR ko sa kanya dahil sa hindi ko pa rin mahagilap ang kanyang pulso at walang bakas ng pintig ang kanyang puso. Dumating ang mga paramedics at itinuloy ang CPR. Maya-maya pa'y isinakay na nila si Lito sa ambulansya kung nasa ng equipment nilang pang-revive. Yun bang parang 2 plansyang idinidikit sa dibdib pagkatapos ay nagbabounce yung tao. Pero pati ang mga iyon ay wala na ring nagawa. Hanggang sa isa sa mga paramedics ang nagsalita ng, Hindi na po kinaya. We are sorry. No, hindi. Totoo yan. Lito, gumising ka, Lito. Lito, gumising ka. Hindi totoo yan. Hindi totoo to. Hindi totoo. Lito. Lito. Gumising ka. Gumising ka. Gumising ka, Lito. Hindi ako papayag. Lumising ka. Gumising ka, Lito. Gumising ka. Parang awa mo na. Parang awa mo na. Huwag mo ko iwan, Lito.
Parang sinabugan ako ng bomba sa narinig. Hindi makapaniwala na wala ng kaibigan ko. Pero hanggang sa pag-iyak na lamang ang kaya kong gawin ng mga oras na yon. Hindi ko alam ang gagawin sa mga sandaling iyon. Puno ng pagsisisi, galit sa sarili at awa sa kaibigan ko. Pakiramdam ko ay gusto ko na ring mawala para samahan si Lito kung saan man siya naroon. Ang nakahadlang lamang nito ay ang paniniwala ko na isang pagkakamali kung gagawin ko iyon dahil ito ay isang malaking kasalanan. Ibinurol si Lito sa bahay nila ng 9 na araw. Sa panahon ding iyon, doon ako pinatulog ng mga magulang niya sa kwarto mismo ni Lito. Ibinigay nila sa akin ang karapatan kung ano man ang gusto kong gawin sa mga personal na gamit ni Lito. Noon daw kasing panahon na malungkot si Lito dahil sa hindi pagpapatawad ko sa kanya. May nabitawan itong salita sa kanila na kung ano man ang mangyayari sa kanya ay huwag nila akong sisisihin at ipaubaya sa akin ng mga personal na gamit niya. Nang maghalongkat ako sa mga personal na gamit ni Lito, nakita ko ang mga litrato namin sa panahong napakasaya pa naming nagsama bilang magkaibigan. May isa ring litrato kung saan may nakasulat sa likod na my best friend Warren. Mahal na mahal ko yan. Nakita ko rin ang isang tuyong bulaklak kung saan natandaan kong ibinigay ko sa kanya iyon nung isang beses na biniro ko siyang bakla. Naroon din ang isa kong shorts na hiningi niya sa akin matapos kaming maligo sa beach. Habang isa-isa kong hinahalongkat ang mga gamit niya, isa-isa ring nanumbalik sa isip ko ang mga alaala na nakaukit sa mga bagay na iyon. Hindi ko maiwasang hindi mapaiyak. Inilagay ko ang lahat ng iyon sa isang karton, kasama na siyempre ang pinakamahalagang mga bagay para sa amin. Ang pares ng sapatos na itinapon namin sa tangke na pinagbuo ko na. Ang kabibi na may mga sulat kamay namin na binukong muli at tinalian upang magdugtong. Gumawa na rin ako ng sulat para sa kanya. Dear Tol, salamat sa lahat ng kabutihan mo sa akin. Salamat at kahit sa maikling panahon ay may isang katulad mo na dumating sa buhay ko. Salamat sa lahat ng tulong. Salamat sa lahat ng payo. Salamat sa pagiging tapat na kaibigan. Salamat sa kaligayahang ibinigay mo sa akin. At higit sa lahat, salamat sa pagmamahal. Pasensya ka na ako ang naging dahilan ng maaga mong pagkawala. Kung alam mo lang kung gaano katindi ang pagsisisi ko ngayon, hindi ako mapakali. Nahihirapan akong tanggapin ito. Kung alam ko lang na ito pala ang kahantungan ng lahat. Sana hindi ko na hinayaan ang sariling malayo pa sa piling mo. Hindi ko mapatawad ang sarili ko, Tol. Sana naghintay ka eh. Sana hiniling mo sa akin na huwag akong magpakasal. Gagawin ko yun. Hinihintay ko lang naman na sabihin mo yun sa akin eh. Pero wala na akong magagawa pa. Kung saan ka man naroon ngayon, sana masaya ka na. Sana mapayapa ka na. Diyan sa mundo na kung saan sinasabi mo sa kanta na lucky ka dahil mahal mo ang best friend mo at minahal ka rin niya. Huli man ang lahat, Tol, ngayon ko lang sasabihin sa'yo to Tol, I love you. I love you too. Isiniksik ko ang sulat na iyon sa loob ng pinagdikit na kabibe. Tinalian ko pa ito para siguradong hindi na muling maghihiwalay pa. Sa libingan ni Lito, inilibing ko na rin ang lahat ng mga alaala namin. Nakihatid sa huling hantungan ni Lito ang lahat ng mga kaibigan, kaklase, mga buddies.
Ako ang pinakahuling umalis sa huling himlayan niya. At habang nag-iisa, parang isang baliw akong nakikipag-usap sa kanya. Walang humpay ang pag-agos ng mga luha ko. At bago ako umalis, binitiwan kong muli ang katagang matagal na niyang inaasam-asam na marinig sa mga bibig ko. Tol, alam ko huli na ang lahat. Pero sasabihin ko pa rin ito sa'yo ha. Totoo ito at hindi ako nagkukunwari ha. Ngayon ko lang talaga na-realize, Tol, na mahal talaga kita. Ikaw talaga ang tunay na mahal ko. Hanggang sa huling pagkikita, Tol ha. Hintayin mo ako. Mahigit 8:00 na ng gabi nang maisipan kong umuwi na. Sa napara kong taxi, umupo ako sa harapan ng tabi ng driver. Disoriented, pagod ang katawan, at sobrang bigat ng kalooban. Pakiwari ko ay huminto ang takbo ng mundo ko. Naglaho ang mga kulay at sigla sa paligid. Inilabas kong USB na baon-baon ko. Hiniling ko sa driver na isa lang ito sa USB slot niya. Walang patid ang pagdaloy ng luha ko. Sa bawat bigkas na mga katagahan ng kanta, nai-imagine ko ang tindi ng kalungkutang nadarama ni Lito sa kabiguan ng pagmamahal niya para sa akin at sa kanyang pagtitiis. At ang nasabi ko na lang talaga sa sarili ko ay, sana natupad na ang mga katagang sinasabi ng kantang iyan. Kagaya ng palagi mong sinasabi sa akin kapag pinapatugtog mo yan. Nasa kantang iyan mo lang nabibigyan buhay ang pagmamahalan natin. Dahil sa totoong buhay, ang pagmamahal mo ay one-sided lang. Hindi nasusuklian. Pero nagkamali ka, Tol. Sa panahong iyon ay may nararamdaman na rin ako para sa iyo. Hindi lang talaga ako sigurado pa noon. At hindi ko rin masabi-sabi dahil nahihirapan akong tanggapin ito sa aking sarili. Na nagmahal ko ng kapwa ko lalaki. Ngayon napatunayan ko na ikaw talaga ang tunay kong mahal. Kaya Tol, hintayin mo ako dyan. Isang araw ay magsasama rin tayo at mabibigyan katuparan ng ating pagmamahalan. Kaya palagi mong tatandaan, Tol, to ha. Tol, I love you.